Hi guys! Welcome back to another vlog. And meron naman akong i-share sa inyo. And the good news is, na-approve siya without asking for payslip. Wala siya masyadong tanong. Mapa self-employed ka man or unemployed or, you know, nang-approve siya guys. Pero ang dami niyong dapat malaman about this loan app and you can't ignore it. Kailangan nyo talagang alamin to bago nyo siyang lapitan at utangan. And yung pangalan ng loan app ay Sierra Denta. Basta, dami nyo dapat malaman, so keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original utang queen. Full transparency lang po tayo dito. Nagre-review po tayo ng loan apps para bigyan ko kayo ng heads up kung okay ba to o hindi. Kayo po magde-decide kung uutangan nyo to o hindi. Yung importante lang is pinapakita ko lang sa inyo yung dapat nyong malaman sa isang loan app kasi they're everywhere mga guys. So my video is not sponsored, therefore please subscribe if you haven't already and hit that bell notification button if para hindi kayo mahuli sa mga bago kong upload. So yun nga guys, yung loan app na pag-uusapan natin ay Sierra Denta Credit. Na ewan ko kung saan galing or saan niya nakuha yung number ko. Siguro sa dami na ng loan apps na nasubukan ko guys. Text siya just a few days ago. Tumawag pa ha, kaloka. Boses ng lalaki, tapos yung bata, parang pinapagalitan. Tapos yung agent, kawawa naman. Yung agent is marketing approved na daw. Ganon. Baka unprofessional, na kung sino-sino na lang yung pinapag-marketing nila. Yung mga background noise. Mapagkakatiwalaan ba yung loan app na yan? Pero nang a-approve siya guys, kahit na hindi ka magsubmit ng payslip. At kahit na unemployed or self-employed yung sasabihin mo. But wait, let me stop you there bago nyo siya i-download ha. Papakita ko sa inyo kung anong offer niya at kung magkano yung na-approve sa akin. And by the way guys, my son, favorite niya yung mga t-shirt na may Coca-Cola at gusto niya meron din akong ganun. So I got the shirt from Terra Nova. Kaya ilalagay ko po yung product link in case bet nyo rin. Meron akong product link dito. Now back to this loan app na pag-uusapan natin. At bago magalit yung mga nasa Android dyan at sasabihin na naman, nagmagawa-gawa lang ko ng OLED dito, this loan app can only be found sa App Store, sa iOS. Therefore, wala siya sa Android. Don't worry, marami naman tayong mga legit na mga loan apps na nasa Android. So, maybe it's a blessing in disguise na hindi to para sa inyo. But for those na naka-iOS, well, panoorin nyo na lang yung video na to para magkaroon kayo ng heads up kung okay ba to yung loan app na to. Again, yung pangalan ay Sierra Denta and even though doon sa kanyang privacy policy, hindi ko pa mahanap kung sino yung company na you know, yung nagpapatakbo sa loan app na to. Yung yung OTP niya pa ay nanggagaling kay Loanlift. O, ayan, kalat na yung mga ola na si Loanlift, yung mga nagpapadala ng OTP. O, ayan po. Paiba-iba po yung nagte-text sa akin. Pero sabi ni Nicole, auto-approve daw. O, yan. Walang masyadong requirements. Approve siya. Didiretsuhin ko na kayo that this loan app, it is not worth it. Huwag nyo nang utangan yung loan app na to dahil meron po siyang kaltas and that is not good. Napapataas yung kilay natin sa mga loan app na merong kaltas. So, hindi po siya buong matatanggap. Up to 80,000 pesos daw. Kung ano yung mga sinasabi nito. Zero risk, build credit, borrow more. Charot. Hindi nga siya registered sa SEC. Wala nga siya dun sa list of recorded online lending platform. So, paano siya magiging CIC submitting entity kung hindi nga siya registered sa SEC? Paano ka makapag-build credit niyan? Take po ako ng phone number sa kanya. Nakatanggap po ko ng OTP nang galing sa kay Loanlift. At nung nakapasok na ako, humingi siya ng permissions and I'm sure you're all familiar with that already. So, sa mga ganitong mga loan apps, the first thing I would do is pumupunta po ako sa history. Tinitingnan ko, bakit kaya text siya? Saan niya nakukuha yung number ko? At well, at least, wala pa naman ako record sa kanya kasi walang completed, walang pending. So, yun. Bigay po ako ng personal information po yung mga hinihingi niya. Pagkatapos nun, profession na ha. So, sa profession, sinabi ko self-employed ako. 1 to 2 years na akong ganon. And kung magkano yung salary, pumili lang ako ng category. And kahit na siguro sabihin mo unemployed ka, pwede ko ma-approve sa loan app na to. Kasi sabi niya auto-approve daw eh. Siguro that's the key kapag meron kayo natanggap na text. Wait lang guys, hindi po siya worth it. Long contact reference po yung hihingin niya. Pa-survey pa siya. Alam na natin kung ano nangyayari sa mga ganon. So nag-submit din ako ng ID sa kanya ha. SSS, TIN, national ID, pwede rin postal, pwede rin driver's license, voter ID, health card, or PhilHealth. And then pinicturean ko yun. Na-capture niya po yung ID number ko. That's it.
And nagpa-selfie po siya. Hiningi niya na kung saan ko gusto ipadala. Pero sa mga ganitong mga klaseng loan apps na medyo 50-50 ako guys, hindi ako nagbibigay ng bank account. GCash, PayMaya, yung ganon. Kasi alam nyo, may mga natry akong loan apps dati na pagbigay ko ng GrabPay, sinasabi this account has been bound na daw. Nagdadalawang isip ako sa mga loan apps na sabi magpapadelete daw, yung ganon. Kasi meron pong delete option yung loan app na to. Pero syempre, nagduda rin ako. Pero pinagpatuloy ko pa rin yung aking application. Nung binigay ko sa kanya yung GrabPay ko, hindi pa naman siya bound. So, tinanggap niya yung GrabPay ko and yun, lumabas yung kanyang mga offer. It's not 1, not 2, but 3 and more. Mga online loan platforms yung nasa loan app na to. So, andun si Radenta, si Peso Quickly, si Loanfast, si Peso Happy, at lumabas yung offer niya, which is 10,000 pesos. So, dito, sa offer niya, parang kunyari 10,000, na may mababang interest, may mababang service fee, at meron siyang pa 3 terms kuno, yung installment, yung ganun, parang 3 months. And pag kinonfirm mo naman yun, syempre, hihingi po siya ng access to location and access sa contact information mo. So, sinamit ko siya. And for those of you na hindi pa masyado familiar sa modus ng itong mga loan apps, sa pending na portion, aakalain mo talagang 10,000 yung pinapa-approve sa'yo. And hindi ka po talaga mag-aakalang na may kalta siya kung hindi kayo familiar sa ganitong mga loan apps. Kaya nga guys, dapat dito po kayo nakatune in sa channel dahil tinatry ko po yung mga loan apps para sa inyo. And kung sinabi kong approve ako sa thumbnail, approve talaga yung application ko. Hindi yung pang clickbait lang na approve, yung pala reject or hindi tinapos yung application. Yung sabi-sabi lang. So, sinubukan ko talaga siya guys. At yung pumasok sa Grab ko is 2,000 plus. So, hindi totoo po yung offer niyang 10,000 pesos. At hindi po totoo yung pa-installment niya dahil 7 days lang po yung loan app na to. Depende, nakita ko talagang nag-transform. 10,000 naging 4,300. And dun ko nalaman na, nako, ito na naman sila. May kaltas na naman guys. Nasa pending, wala ka na magagawa kasi pending na loan processing na. Yun na yung matatanggap mo. Nung nakita kong 2,580 yung pumasok. Kasi yung in-approve niyang principal is 4,300. Natanggap ko po sa GCash ko yung 2,580. The good news is, syempre, nag-a-approve siya. Auto-approve siya. Kahit na walang payslip, approve na. Kahit na sino pwedeng mag-apply dito. The bad news is, hindi siya buong matatanggap. So, yung 4,300 niyang in-approve sa akin, 2,580 lang yung natanggap ko. Binayaran ko is 4,000 plus. I-download nyo na lang yung QR or screenshot nyo tapos mag-login kayo sa GCash nyo, saka nyo i-upload yung QR. Masakit po sa bulsa yung kanyang service fee ha. And nung nag-refresh yung app, naging 10,300 yung offer niya. At least doon, makikita mo 6,000 plus na yung matatanggap. Hindi maganda yung offer niya guys. At kung ako lang masusunod ha, ayoko talaga sa mga online loan platforms na kumakaltas, na kukalokal talaga. Ayoko ng ganun. Siguro kung 100 pesos pwede pa yung ikakaltas niya or 20 pesos tulad sa kay Happy Cash na 20 lang yung binabawas. Ito, 1,000 plus yung babawas niya. Hindi na po yan acceptable. So yun lang guys for today's vlog and subscribe if you haven't already. Kung meron kayong mga gustong isuggest na silipin ko, let me know in the comment section. See you on my next vlog. Bye-bye!